Hey, what is up mga bis? So this would be our first module for our HGE board exam review, and ayan, we will talk about fluid properties. Let's go. Para sa ating series, ang ating CE board exam review for HGE or Hydraulics and Geotechnical Engineering. So, ang pag-uusapan nating topic ngayon is like a general topic lang muna, getting to know yung mga basic principles, mga basic na parameters na ginagamit natin sa pag-solve ng fluid properties. So sa actual board exam, yung mga questions under this topic, actually ito na yung pinaka-bonus sa lahat kasi as in ang dadali lang nila. So plus minus times lang yung gagawin natin dito. Okay? Okay, so most dito is I'm sure familiar na kayo dito, no? So review na lang natin. Meron tayong tinatawag na density. Ang density natin, guys, is mass over volume. Okay, so pwedeng kilogram per cubic meter dito. In metric, usually yung ginagamit naman natin dito is kilogram per cubic meter. Usually, yan yung pinaka-common naman eh. Okay, so aside sa density, meron din tayong tinatawag na specific weight denoted by the Greek letter gamma. Okay, so parang Y siya. Specific weight is equal yan mga bis sa weight over volume. Okay, so same lang naman yung density tsaka specific weight. Ito lang, naka-weight siya. Ito, mass. Okay, so yung mass in terms of kilogram, ito in terms of kilonewton. So, usually yung ginagamit dyan is kilonewton per cubic meter. Okay, so meron tayong density, meron tayong specific weight. Then, meron din tayong tinatawag na specific volume. Okay, so yung specific volume natin, parang V siya na may slash down. So, that would be the reciprocal of your density. So, that would be V over the volume over the mass, or sabi ko nga, reciprocal yan ng density. Okay, so, yung tatlong to, importante yan. Ulitin natin, ito density, ito unit weight, or hindi siya unit weight, specific weight, para mas magandang pakinggan. Specific weight. Then, itong isa is specific volume. Okay. So, kapag yung mangyayari kasi sa mga problem solving natin dito, guys, usually kapag density yan, kailangan natin yung gagawing specific weight. So, paano natin yung gagawin? So, technically, ito, alam naman natin mass. So, convert lang natin tong mass, gawin natin siyang weight. So, paano ba gawin yon? Diba? We know for a fact na weight is equal yan basically sa mass times gravity. Nanggaling yan sa Newton's second law of motion. Force is equals to mass times acceleration. So, same lang yun. So, kapag density, gagawin natin yung specific weight or in terms of kilonewton per cubic meter, then times 9.81 na lang. Kapag metric. Usually naman, board exam-wise, guys, no? Naka-metric naman tayo. Parang wala pa akong na-encounter na naka-English. Okay, so palaging meter yan. So, huwag kayong mag-alala. Saka kung ano man, kung may English man, magandang technique pala dito, guys, sa HGE. Palagi kang metric, yung aralin mo na lang, like formulas and such, and solution and such. Naka-metric na lang. Mas magandang naka-metric na lang lahat. Tapos, if ever lang naman na maging English siya, then i-convert mo na lang yung final answer into English. Para mas maganda na lang. Para iisa yung ano natin, para iisa yung inisip natin. Kasi mostly kapag pupunta ka na sa mga pag-memorize ng mga formulas, sa mga Mannings, mga channels, weirs, usually very, very specific na yung formula if pang metric ba siya or hindi. So, you need to consider those instances na mas maganda, naka-metric ka. Okay? Okay, sunod, of course, yung pinakasikat sa lahat, yung tinatawag nating specific gravity or denoted as SG. So basically, we know that specific gravity is the density of the object or the liquid over the density of water. So water kasi ito yung usual na reference natin, okay? So density liquid or density water. Or kung gusto nyo, syempre same lang din yan, magka-cancel din naman yung gravity na bumultiply. Pwedeng unit weight ng liquid or unit weight ng water. So actually, there are a lot of ways to solve for specific gravity, pero yan na yung pinaka-common. Okay? So, ayan. Recall lang natin. Mga specific gravity. So, yung goal natin dito mga bis is at least ma-familiarize tayo sa mga constants na gagamitin natin. So, pagdating sa specific gravity mga bis, ito yung specific gravity ng mga
common na liquids na may encounter natin dito sa subject na to. So, specific gravity of first, of course, kapag tubig yan, mga bis, that is 1.0. It is exactly 1.0. Take note of that. Baka lumabas sa multiple choice at 4 degrees. Okay? So, at 4 degrees, dun pinaka-dense yung ating tubig. Okay. So, meron din tayo ditong mercury. Yan. Mercury. Tandaan nyo, 13.6. Yan yung specific gravity ng ating mercury. Then, meron din tayo ditong oil, which is 0.8. Okay? So, pwede rin din naman i-memorize yung mga gasoline, si water, alcohol, mga yan. Pero, for exam wise, ito pa lang yung usually ginagamit. Water, mercury, oil. Ay, tsaka pala, seawater. Seawater. Ginagamit din pala to. 1.025. Okay? Or, minsan, ginigive yan as 1.03. Okay? So, importanteng at least familiar tayo sa apat na to kasi, minsan may mga times na hindi siya given. Okay? May mga times lang naman. Pero at most cases, ibibigay yan. Pero kapag hindi binigay, edi at least panalo ka, di ba? So, ayan. So, memorize nyo. Water, mercury, oil, seawater. Okay, so, aside dito sa mga specific gravity, i-recall din natin ulit kung ano nga ba yung density tsaka unit weight ng reference liquid natin, which is water. Okay. So, basically, ang density ng ating water is 1,000 kilogram per cubic meter. Okay, so isipin nyo lang may tubig na ganyan yung size, 1 meter each side, 1, 1, 1. Kapag nilagay mo yan sa weighing scale, 1,000 kilogram yan. Okay? Then, meron din tayong unit weight ng water. Of course, multiply mo lang by 9.81, magiging 9,810 Newton per cubic meter, or para mas maganda, kilonewton natin, yan yung 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay, so please don't forget this constant. Sabi ko nga, metric lang muna tayo para swabe. Okay, so ano pa ba ang dapat nating malaman dito? Basically, manipulation lang to. For example, given ka ng specific gravity, how will you determine the density of this liquid? Or given the specific gravity, how can you determine the unit weight of the liquid? So, lipat mo lang yung unit weight ng water doon. And since alam mo naman kung anong unit weight ng water, edi goods ka na, mga bis. Okay, so, moving on. Aside dito sa mga topics na to, let's start to consider yung pinakagamit din na concept sa hydraulics, which is pressure. Okay? So, pressure, if galing sa statics, parang synonymous siya sa stress. Okay? Pero doon, mas better na stress yung tawag natin doon. So, pressure is basically caused by a force acting upon a surface. So, if we have here, let's say, a surface, kung yan, let's say a surface, then bininat mo yan, magkakaroon nilang stress, or in hydraulics, we prefer to call it as pressure. Okay? So, paano ba nagkakaroon ng pressure dito sa subject na to, or specifically sa mga liquids, okay? So, due to the weight of certain liquids, nagkakaroon ng pressure habang bumaba ka ng bumaba. So, magandang exemplification natin dito is dagat, di ba? So, sa dagat, yan. So, sa dagat, mga bis, so, tubig yan. Ito yung water level. For example, let's say, merong diver, yan. Mali. Bakit pataas? Nasa baba yung paa. Dapat yung diver, nasa baba yung ulo. Yan. Yan. So, nag-dive si kuya. Yan. So, nag-dive yan ng nag-dive. Tapos, nag-dive pa ng pababa. So, tingnan natin kung anong mangyari sa kanya. Okay. So, si kuya na nag-dive, as he goes deeper, diba? As he goes deeper, theoretically, mas malaki yung pressure. Why is that so? Kasi mga bis, habang pumupunta ka pababa, 'di ba? Parang mas malaki yung dumadagan sa yung tubig. So dito sa point na to nang nag-dive siya ng konti pa lang, yung nakadagan pa ka sa kanyang tubig is ito lang. Yan. So parang isipin yung may column of water above his head na nakadagan. So ito pa lang yan. So konti pa, 'di ba?
Pero nung pumunta pa siya ng mas malalim, ayan, may mas marami pang nakadagan na tubig sa kanya. So, ayun, mas mabigat yan, di ba? So, yan yung nagkukos ng pressure dito sa ating tubig. So, isipin nyo lang na there is a fluid na nakadagan sa'yo. Okay? So, does that make sense? Ewan ko, basta parang ganun yung gist. Okay? Ngayon, paano natin kino-compute yung pressure na to? Okay? So, paano natin kino-compute yung pressure na to? So, ang pinaka gamit na formula sa hydraulics is pressure, no? So, ang pressure at this point, no? Ang pressure, let's say P, the pressure at that point is equal yan, mga bis, sa unit weight ng fluid, no? Unit weight ng fluid times the height. Yun lang, mga bis. So, isipin nyo lang, ano yung unit weight ng liquid na to? I-multiply mo lang siya sa height na to. So, this distance h. So, that would be the pressure. Okay, so dito kasi sa subject na to, ang pressure natin can be reference to different points. So, mayroon tayong iba't ibang tawag sa mga pressure. Our pressure can be either absolute or the pressure can either be gauge. Okay, so pag-usapan natin to. Ano yung ibig sabihin ng absolute pressure tsaka gauge pressure? Itong absolute pressure natin is with reference to vacuum or absolute zero pressure. Okay? Ang absolute pressure natin is naka-reference yan to vacuum pressure or zero, yung talagang as in walang pressure. Okay? Ang gauge pressure is naka-reference yan to atmospheric pressure. Okay? So, ano yung mga atmospheric, absolute, gauge something yan? Okay? So, imagine na lang natin. Okay? So, mag-drawing lang ako dito. Ito yung Earth, no? Yan. So, andito yung Philippines. Yan. Philippines, Palawan, Mindanao. Yan, basta yan, Philippines yan. Siyempre, nandito yung West Philippine Sea, di ba? Yung West Philippine Sea, dapat yan. Sorry. Ayun. So, dito yung West Philippine Sea. Ayan. Tapos, andito tayo. Ayan. So, kunwari, kayo yan. Sige, para hindi siya malungkot. Siyempre, kunwari may jowa. Ayan. Sana all, di ba? Mag-holding hands kayo dyan. Dito, di ba, sa taas ng ulo nyo? Taas ng ulo. Taas ng ulo, siyempre may hangin, di ba? Sa surroundings mo may hangin. Yung hangin, guys, is also considered as a fluid na minsan sinasabi natin as weightless. Pero actually, merong weight yung hangin. Okay, meron yung weight. Air has a weight, but very small that is being neglected. Pero sa taas or sa taas ng atmosphere natin or sa taas ng hangin, kasi 'di ba? Ito syempre, pakita ko lang clouds, wow, birds, ayan, tapos akyat-akyat ka, dyan na yung moon, ayun, basta ganon. Sa taas niyan, no, sa taas nito, okay, kapag na-accumulate yung lahat ng bigat ng hangin na yan, napakabigat yan. So, may bigat yan. Yung tawag sa bigat ng hangin na yan, nasa taas mo, is called the atmospheric pressure. Does that make sense? So, isipin nyo na lang, no? Parang may nakapatong na column of air sa taas ng ulo nyo. So, yung kung ano man yung air na yun yung atmospheric pressure. Okay? So, siguro tatanungin nyo, edi, bakit wala akong nararamdaman na nakapatong sa ulo ko kung meron parang pressure na nagkukos nun? Or since may atmospheric pressure, ba't wala akong nararamdaman na nakapatong na bigat dito sa ulo ko? Diba? So, ang rason kung bakit ganon yung nangyayari, kung bakit wala tayong nararamdaman, kung bakit manhid tayo sa atmospheric pressure is simply because ang katawan mismo natin is also exerting an pressure equal to the atmospheric pressure. Gets ba? So, enlarge lang natin yung ulo mo Yan. Ito yung ulo natin. Yun. Ano yun? Yun. So, ito, andyan yung
atmospheric pressure, di ba? So, parang may nakadagan dyan. Kaso, ang katawan natin, as human as we may be, meron din tayong pinuproduce or meron ding pressure inside sa ating katawan na nagka-counteract dito sa atmospheric pressure. And they are almost equal to the what is outside at 1 atmosphere. Ibig sabihin nun, since nagka-counteract sila, ibig sabihin parang wala tayong nararamdaman. Pero while in fact, meron talaga na nakalagay sa taas ng ulo natin. O kahit hindi naman sa taas ng ulo natin, sa kamay natin, sa daliri, sa paa, okay? So, kung mapapansin nyo, di ba yung may mga, ano tawag dito, may mga movies na kapag pupunta sila sa space, parang sumasabog sila. So, bakit yun nangyayari? Kasi kapag nasa space na sila, nasa complete vacuum na sila. Itong ATM na to, wala yan. So, yung sa loob ng katawan nila, gusto niyang sumabog, okay? So, gets ba? Gets ba? So, parang ganon yung logic doon. Sana na-gets yun. So, ilagay natin dito, gawa tayo dito ng baseline na vacuum. Yan. Absolute zero pressure. Okay. So, kung dito yung vacuum, maglagay tayo dito ng isa pang level. Siyempre, tumaas yung pressure. Yan. Ito yung atmospheric pressure or ATM. Okay. So, itong absolute pressure, mga bis, no? Kapag meron, for example, mineasure natin yung pressure dito. Okay. Yan. So, kung yung pressure mo is papunta lang hanggang ATM, no? Ang tawag dyan is gauge pressure. Gauge pressure is yung pressure lang na nararamdaman natin. Okay? However, yung pressure papunta hanggang sa vacuum is, yan yung tinatawag natin na absolute pressure. Okay? So, included na sa absolute yung atmospheric pressure. So, ito kasi, di ba? Sabi ko nga kanina, itong gauge pressure, ito lang yung pressure na nararamdaman natin. Kasi nga, i-drawing ko ulit yung ulo nun. Ito, meron tayo ditong atmospheric pressure na nag-act dito, di ba? Sa ulo natin. Tapos, meron din nag-counteract na atmospheric. So, any excess to this atmospheric, mararamdaman na natin yan. For example, nagdagdag dyan ng pressure. For example, pressure 1. Ang mararamdaman lang natin dyan na pressure is yung pressure 1. Yung pressure 1 na yan, is yan yung pressure na gauge. Gauge pressure, yan yung mararamdaman natin in excess of the ATM. Kasi yung ATM, kapag ATM lang, di natin na mararamdaman kasi nga nagka-counteract yung body natin with exactly same value. So, itong P1, yan yung gauge pressure. So, ayun. Sana clear yun. Okay, so from this figure alone, we could now create our working equation, which is P absolute or the absolute pressure is basically equal sa gauge pressure plus the atmospheric pressure. Okay? So, absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. So, I hope that makes sense, ha? Since nabanggit natin na meron tayong atmospheric pressure, then ano nga ba yung value ng atmospheric pressure natin? Or let's talk about ano yung mga units na ginagamit natin dito sa pressure. So, simulan natin dito sa unit conversions. Ang atmospheric pressure, no, ang value ng isang atmosphere or unit na 1 atm. So, ATM is a measure of pressure. 1 atm is just like 1 atmosphere. Ang value ng 1 atm is equal yan sa 101.325 kilopascal or kilopascal is kilonewton per square meter. Ayan. So, yan yung conversion po ng 1 atm is equal to 101.325 kPa. So, yun yung value ng atmospheric pressure natin. If di given yung atmospheric pressure natin, mga bis, ang value niyan is 101.325. Okay, so, ang value na to na 101.325 is kapag andun ka sa sea level. So ayun. So, kapag ito yung Earth, siguro andito yung sea level. Kapag andyan ka mismo, edi ang value ng atmospheric pressure mo is 101.325. Pero for example, meron tayong bundok dito, tapos andito ka, what do you expect? Lalaki or bababa yung atmospheric pressure mo? If nandun ka sa taas, technically, syempre, kapag nang andito ka, yung nakapatong sa'yo na hangin is yan lang, di ba? Pero nung napunta ka sa tuktok ng bundok, mas konti. Yan. So, you should expect na
bababa yung pressure kapag nasa tuktok ka ng bundok. Okay? Pero, syempre, maliit yung effect niyan. So, ang nangyayari na lang dito, mga bis, is kinukonsider lang natin na basta nasa Earth ka, ito yung atmospheric pressure mo, 101.35. Pero actually, ang reference niyan is sa sea level. Okay. Let's go. Nasaan na tayo? Saan ako? Ayun. So, aside dito sa 180 m is equals to 101.325 kPa, it is also good to take note that 180 m, no? 180 m is equal yan sa 760 millimeters of mercury. Ayan. And also, it is good to take note that that is equal to 14.7 PSI. Ito naka-English to. If ever lang naman. Okay? So, ayan. Ano bang ibig sabihin ng 760 mm of mercury? So, kapag i-convert mo ito yung pressure into height of a mercury, yan, 760 mm of mercury. Kasi nga, sabi nga natin, yung liquids natin, it causes pressure, di ba? Kapag meron tayong liquid ng mercury ng height 760 mm or 0.76 meters, that is also equal to 1 atmosphere. So, ayan. I hope gets yung concept dito, ha? Mas magandang gano'n yung pagkakaintindi natin. Ano ba yung ibig sabihin ng absolute, gauge, tsaka atmosphere. Ayan. Palaging lumalabas yan. Madadali lang naman, pero mas magandang alam pa rin natin yung concept behind. Okay? So, dito sa, sa pressure, palaging lumalabas dito yung problems ng manometry. Okay, so paano ba natin sinosolve yung mga problems involving manometry? Basically, lang yan, parang up down lang to, di ba? Ang sandalan lang natin na formula dito, ang alam natin that pressure is equal yan sa gamma H, yun lang. So, yan lang yung panangga natin dyan. Okay, so dito, para magawa natin yung equation ng manometer nito, yung maganda kasi dito gawin natin yung equation ng manometer. Then, tsaka natin hanapin kung ano yung pinapahanap niya. Okay? So, siguro for example, pinapahanap yung difference ng pressure from A at B or siguro hinahanap yung pressure at A. So, yung mangyayari dyan kasi it's either kahit saan yung gusto, simulan natin sa A or simulan natin sa B. For example, simulan natin sa A. So, the pressure at A, no? The pressure at A, so dito, ito yung starting point. Then, susundan lang natin yan hanggang mapunta tayo sa point B. So, anong gagawin natin? Ito, aakyat tayo, di ba? Take note na kapag dito sa problem na to, manometry, kapag umaakyat ka, nababawasan yung pressure, tama? For example, isipin mo yung diver na umaakyat na from seabed, di ba? Nababawasan yung pressure sa kanya. So, kapag paakyat siya, ang sign convention natin is negative. Kapag pababa siya, no, pag palalim yung papuntahan niya, then positive siya. Ayun lang. So, yan, tignan natin. The pressure at A, tapos umakyat siya, minus yung pressure na to. So, ano ba yung value ng pressure na yan? Basically, gamma H. Okay? So, next, dito, umakyat siya dito, tapos, bumaba siya ulit. Diba? So, kung makikita nyo, parang magka-cancel lang yung dalawang to. So, walang sense na include pa natin yan. So, parang isipin nyo na lang na nag-cancel out yung dalawang yan kasi tumaas siya at this height, tapos bumaba siya rin at this height. So, parang nag-cancel lang yung dalawa. Then, from this point, no? This point, so let's name this as H1 para swabe. Then, let's name this as H2. Then, H3. Huwag nyo munang pansinin yung mga numbers na yan. Kinopya ko lang yan sa Google. Okay. So, ayan. So, pressure A, tumakyat ka, kaya negative, minus gamma H1. Okay, gamma H1, tapos umakyat, bumaba, nag-cancel yon, do not include. Or kung gusto nyo include, okay lang din naman. Pero, mahaba na, wag na, di ba? Okay, so next dito, pababa na tayo. Yan. We're going down, baby. So, since we're going down, ang pressure, if we're going down, is positive. So, plus gamma H2. Okay? Then, after going down, we also go down again. Bakit ko to sineparate? Sineparate ko to kasi magkaibang liquid sila. Okay? So, take note na magkaibang liquid to. Oil daw to, tapos ito tubig. So, since we're still going down, that would be plus gamma H3. So, pagkatapos ng H3, yan yung H3,
andito na tayo sa letter B. So, that is equal to sa pressure at B. Okay, so take note yun guys ha. Beware lang. Beware lang na magkakaibang liquid yan. So, ito water, ito oil. So, since oil to, para ito dapat unit weight dag, oil yung 2, yung 1, water, ito unit weight ng water. So, naturo naman kanina paano mo kunin yung unit weight ng oil given the specific gravity. Kasi, yun yung ibibigay dyan. Specific gravity talaga. Okay, so, ito yung working equation mo. So, kung hinahanap yung difference ng pressure at A by those pressure at B, and then balibagin mo na lang. Pero kapag yung hinahanap is pressure at A, dapat given to, pressure at B. Ganon. So, yun lang naman yung ano natin dyan. Yung usapan natin dyan. When it comes to manometry, mga Bs. Okay? Yeah. So, next. Okay, so ano pa ba yung pwede nating aralin dito sa fluid properties? Okay, so pwede nyong daanan yung mga surface tension tsaka viscosity, pero board exam wise sa mga pagpa-browse ko ng CRF, parang hindi pa naman siya lumalabas, or siguro lumabas man pero konti, pero hindi ko pa siya nababrowse so yeah, siguro stick muna tayo dito. Explore na lang kayo sa iba, surface tension tsaka viscosity. Ito lumabas pala, sorry. Let's talk about gas loss. Okay. Gas loss. Kung naalala nyo si Boyle, si Charles, tsaka si Guy Lussac, dito sila, galing. Pero yung law ng tatlong yon, pinag-isa na yan. Yan yung ideal gas law, which is equal yan sa PV. This is the relation of the pressure, volume, and temperature. PV is equals to MRT. Okay, so isa-isahin natin mga bis yung mga parameters dito. P is pressure, V is volume, M is mass, R is your gas constant, T is your temperature. When dealing with gas loss, ang importanteng dapat i-consider nyo dito is to take note na yung ginagamit nyo na values dito is absolute. Okay? So, pagdating sa pressure, dapat yung ginagamit mong pressure dito is absolute pressure. Pagdating naman sa temperature, dapat yung gamit mo ditong temperature is absolute temperature. Wherein, ano ba yung absolute temperature natin? Naka-reference siya using Kelvin scale. Tama ba? Yeah, Kelvin scale. So, if yung given na temperature is naka-Celsius, i-convert mo lang siya sa Kelvin. So, paano ba yun? So, Kelvin, temperature is equals to Celsius plus 273. Yan. Para naka-Kelvin siya. Tama ba? Yeah, I think so. Ayan. So, kahit magbago man yung pressure dyan, yung volume or temperature, itong MR, no, that is always constant. So, pwede nating sabihin na PV, i-transpose natin yung T sa kabilang side ng equation, over T is equal yan sa PV over T. So, pwede natin itong maging working equation. For example, like, nagbago yung pressure, ano yung magiging bagong pressure? Nagbago yung volume, ano yung bagong volume? Okay, so this is PVT before, then PVT after. Yan. So, before and after condition yan. Ano yung mga mangyayari sa kanya if in-increase mo yung pressure, din-increase mo yung pressure, volume, temperature, and such. Ayun, take note, gagamitin mo dito is yung absolute lang. Okay? So, ayan, gas loss. Then, finally, ito, na nasilip ko sa C reference, lumabas lang to once, pero malay nyo, diba? Ulitin ulit. Bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. Okay, bulk modulus of elasticity. Basically, paano natin yan sinosolve? Ang bulk modulus of elasticity is equal sa change in pressure over change in volume over initial volume. Okay, so itong denominator natin, ano yan volumetric strain if nadaanan nyo na sa PSAD. Change in volume over initial volume. Pero yan, formula base, bulk modulus of elasticity is change of pressure over the change in over the volumetric strain. So, ayan mga bis. Okay, so, ayan lang. For this topic, I think okay na to. Fluid properties, you need to know these things. Density, specific gravity, pressure, manometry, gas loss, bulk modulus of elasticity. Don't worry guys,
yung mga problems natin dito is like super easy siya. Kayang-kaya yan. Kailangan na nating i-recall yung mga basics natin dito. Okay, so yeah, let's now move sa ating problem solving. Itong mga sample problems natin mga Bs ay mga past board exam problems. So hinanap ko yung mga related sa topic na to and ito yung mga nalabas na. So try natin silang sagutan. So basically paulit-ulit naman to and ito na yung mga itong topic na kasi yung pinaka for me yung pinakamadali sa HG. So bonus na lang dapat to kapag nakita na natin. Okay, so ayan. Try nating sagutan. Itong number 1 skip muna natin. Medyo mahirap yan. So punta muna tayo sa 2. Okay. So sabi dito, the pressure in a gas tank is 2.5 atmosphere. Compute the pressure head in meters of water. So basically yung tinatanong niyan, if meron daw tayo ditong tubig, no? Ano daw dapat yung height niyan para kapag kukunin mo yung pressure at this point is equal sa 2.75 atmosphere. So basically, alam natin that sorry. Alam natin na pressure is equal yan sa gamma H. And since tubig naman yan, alam natin na yung gamma is equal yan sa 9.81 kilonewton per cubic meter times the height, which is yun yung hinahanap natin. Now, yung pressure natin is 2.75 atm. So, we need to convert this atm into similar units na andito para ma-solve natin yung H. Okay? So, ang 2.75 atmosphere, yung sinabi ko nga, i-memorize natin, yung conversion kanina, that would be equal to 1 atm is equal yan sa 101.325 kPa. Tapos is equal to 9.81, same, naka kilonewton per cubic meter times height. So, okay na. Cancel, kilonewton, meter. So, okay siya. So, solve for H. Dapat tama yung answer natin dyan. Calcu, 2.75 times 101.325 is equal to 9.81x. Ship solve. Ang ating sagot is 28.4 meters. Okay. So bakit yung mali yung sagot natin? Kasi yung answer key natin dito is 18 meters. So what went wrong, mga Bs, no? Ang nagkamali tayo dyan, mga Bs, kasi kinonsider natin na yung 2.75 is gauge pressure yan. Which is wrong. Kasi mga Bs, nakalimutan ko palang sabihin kanina, kapag ginagamit natin yung formula na pressure is gamma H, ang pressure dapat dito is pressure gauge. Okay? Gauge dapat yan. Gauge pressure yung sinosolve mo kapag ginagamit mo yung formula na gamma H. So, the fact na kinonsider natin na gamma H, ibig sabihin, mali pala. Bakit ganon? Kasi yung makikita natin, yung units natin dito is naka-atmosphere. So, when the units of, kapag hindi naman sinabi if yung pressure is absolute or gauge, pero kapag naka-atmosphere or naka-ATM yung kanyang units, it is good to consider or default na sabihin na lang natin na yung ating pressure na to, itong 2.75 ATM is absolute pressure. Okay? So, since absolute to, yung kailangan naman natin dito is gauge, then we need to find gauge pressure. Anong ulit yung formula natin? P absolute is equal yan sa P gauge plus P ATM. Okay, so yung absolute natin is 2.75 P gauge plus ang atmospheric pressure natin is 1 atm. Okay, so transposing ang gauge pressure natin is equal yan sa 1.75 atm. Okay, so palitan lang na pala natin to ng 1. Okay, 1. So, i-resolve ulit natin. 1.75 to 7.81 divided by 101.325 times 81. Okay, now yung answer natin is 18.08 meters, which is malapit doon sa ating answer key, which is 18 meters. Okay, so what if hindi mo alam na ganon? If hindi mo alam na ganon, okay lang din yan kasi if ever man na yung na-solve mo is 28,
most probably sa choices, wala din yung 28 na yan. So, mapapa-troubleshoot ka talaga kung saan yung tamang sagot. Kasi sa HGE, medyo ano naman ang tawag dito, iisa lang yung pinaka-possible na answer. Hindi niya isosolve yung ibang mga pwede ka magkamali. So, most of the time sa choices, sa HGE, yung tamang sagot, yun lang yung practical na andon. Yung iba, parang medyo gawa-gawa na lang siya. Siguro, pinalitan yung 0 or yung decimal. Ganon. Okay? So, ayun. Lesson learned, dapat na ang mini-measure ng gamma H is gauge. Okay? Palagi niyong tandaan yun. So, gauge dapat yung gamitin dito. Okay. So, ayan lang. Next question. Number 3. Dami kong explanation, no? A mercury barometer at the base of a mountain reads 620 mm. So, kunwari, meron tayo dito ang mountain. Yun. So, sa mountain daw, meron daw tayo dito ang barometer. Yan. Ang reading ng barometer is 620 or 0.62 meters na lang. 0.62 meters. At the same time, another barometer at the top of the mountain, andito, reads 0.45 meters or 450 mm. Assuming the weight of the air to be constant at 10 Newton per cubic meter, what is the appropriate height of the mountain? Okay, so, nang andito daw yung, okay, before that, ano ba yung gamit ng barometer pala, guys, no? Ang gamit ng barometer, guys, is to measure atmospheric pressure. Yun yung pinaka-main use ng barometer. Baka lang lumabas sa true or false, ay sa objectives, di ba? Okay, so tingnan natin. Nung nasa baba daw siya, yung height daw ng barometer, yung barometer parang thermometer yan eh. Yung height, yung height daw ng barometer is 0.62 meters. Okay, so, ayun. Nung inakyat niya, naging 0.45 meters. So, mas bumaba siya. So, tama nga naman yun. Kasi nung umakyat ka, natanggal yung column of air na to eh. Di ba? Parang hangin yan. Yung nakapatong na hangin na yan, nung inakyat mo yung barometer, nawala sa kanya. Kaya, mas bumaba yung tawag dito, yung atmospheric pressure at that point. So, I hope gets yun. Ngayon, ano daw yung height ng mountain na to? Okay, so, yung height ng mountain na to is also equal sa height ng air na nawala na to. Diba? Okay, so therefore mga bis, yung pwedeng maging working equation natin dito, ang pressure natin dito sa A, yung atmospheric pressure dito sa A, equal yan mga bis sa pressure dito sa top plus yung tinanggal mong ito. So, plus gamma H. So, yan yung pwede nating maging working equation dyan, mga bis. Okay? So, dito, unit conversions na lang tayo dito. So, itong mga pressure in terms of head, i-convert natin siya sa kPa para mas swabe. Or, ayan, kPa para maging swabe. So, tingnan natin. 0.62. Okay lang pala. Mas maganda pala naka-mm siya, no? So, ito, 620 millimeters of mercury. So, ito, unit of pressure to mga bis, no? 620 millimeters of mercury is also equal yan, mga bis, sa 760 millimeters of mercury is equal yan sa 101.325 kPa. Tama? Yes, tama yan. Is also equal sa pressure at B, that is 450 mm. Convert natin 101.325 kPa over 760 mm of mercury plus gamma. Ang gamma natin is 10 newtons. So, let's move 3 decimal places para maging kilo newton. So, that would be 0.01. Tama, 01 lang. Times H. Okay. Yan. So, finally, we can now solve for H. So, solving for H. Solving for that, the H would give us 2266.48 meters. Okay. Number 4. What height of mercury column will cause a pressure of 690 kilopascal? So, unit conversion lang to. 690 kilopascal, i-convert down natin sa millimeters of mercury. So, 690 kilopascal, alam natin that 760 millimeters of mercury is equal sa 180 m and 1 atmosphere is equal yan sa 101.325
0.3 to 5 kPa. So, ayan. Direct conversion lang tong problem. So, di ba kung makikita nyo, medyo madadali naman yung mga passwords na to. So, ayan. Maging cautious lang talaga and balik-balik sa basic. So, ang sagot natin dito is 5175.43 millimeters of mercury. And of course, ang sagot natin is in meters, correct lang. Convert natin itong millimeter into meter, 5.17 or 5.18. Okay, so goods. Next, number 5. Okay, next question. A manometer is attached to a conduit as shown. What is the pressure at A? Okay, so yung tanong, a manometer is attached to a conduit as shown. What is the pressure at A in kPa given the following? Okay, so hinahanap yung pressure dito sa A. So how do we find the pressure at A? Basically, pressure at A, nag-simplify ko na to kanina, di ba? Parang sinusundan lang natin yung flow ng tubig or yung conduit. So, syempre dito straight, walang pressure dyan. Bababa tayo dito. So, bababa tayo dito ng around 0.6 meters. So, pressure is gamma H lang yan. So, since we're going down, positive gamma. Since it's water, that's 9.81 times the height. The height is 0.6. So, nag-meter na ako kasi naka-mm naman yan eh. Okay, so plus 9.81 times 0.6. Then, we go down here but we go up again here. Same liquid, magka-cancel lang to. Okay, so parang nag-cancel yan. Tapos, umakyat tayo dito. So, since umakyat tayo, minus yan. Minus, ang specific gravity daw nito is 10. So, yung unit weight given specific gravity is basically specific gravity times 9.81 times H. So, ito yung gamma. Ano yung H? So, yung H natin is 0.45. 0.45. Yun, is equal sa, ano yung, tawag dito? Ano yung pressure natin dito? Yung pressure natin dito is atmospheric pressure. Pero sabi ko nga kanina, yung ginagamit natin or yung mga pressure na to is gauge pressures. Okay? So, gauge pressures. Since gauge pressure, naka-reference siya sa atmospheric pressure, ibig sabihin, 0 sa kabila natin dyan. Okay? So, basta always 0, ganoon na lang if hindi yan gets. Okay? So, ayan. So, ayan. Solve lang. I-solve lang natin to. Masosolve na natin yung pressure at A. So, 9.81 times 0.6 minus 10 times 9.81 times 0.45. So, our answer is 38.26 kilopascal. Ayan, malapit siya sa ating answer key. Alright, next question. Number 6. Okay, so next problem number 6. So, di ko ito na-discuss previously sa lecture natin. So, dito ko na siya i-discuss. Ang concept dito is Pascal's law, mga bis. Okay, so, basically, ang concept kasi nito, mga bis, no, is that the Pascal's law states that the pressure is undiminished among all points. Di ko kaya. Ito yan. A change in pressure at any point in an enclosed incompressible fluid at rest is transmitted equally and undiminished to all points in all directions throughout the field and acts at right angles to the enclosing walls. So, ano ba yon? Ito yon. Ibig sabihin lang guys niyan, no? Yung pressure dito, no? Yung pressure na in-apply mo dito, ang pressure dyan is same sa pressure na lalabas dyan. Yun lang yun. Okay? So, gets ba? Ang pressure na in-apply mo dito is equal sa pressure na lalabas doon. Considering na andito, fluid yung andyan. Okay? So, usually, gamit na gamit to sa mga backhoe, mga hydraulic things, mga hydraulic jack, hydraulic excavator, yung mga yon. So, project pa namin ito nung grade 12 ba yun? Yung backhoe. Ayan, so tingnan natin yung problem. Sabi dito, so yung working equation natin dito, since equal nga yan, P1 is equal to P2. So, a hydraulic jack is used to raise a car 10 kN car. A force of 40 kN is applied on a 25 diameter plunger. What is the diameter of jack in mm required to raise the car? So, ito yung jack. So, ipupush mo yan. So, andito yung car. Yan. Andito yung car. Ito yung gulong ng car. Yan. Car yan.
Tapos, iaakyat niya yan. So, gets yun naman siguro yung jack, di ba? Ayun. So, gets niyo yun. Tapos, itong P1 and P2. So, tingnan natin. Ano ba yung formula ng pressure? Siyempre, dito, di natin magagamit yung formula ng gamma H. Siyempre, iba na yun. Kasi, meron tayong area dito. So, punta tayo sa basic na formula ng stress or pressure. Pressure caused by any force is the force over the area. Okay, so yun lang. Yun lang gagamitin natin dito. So, F over A is equal sa F over A. Okay, so matching na lang tayo. 40 match sa 25, 10 match sa hinahanap. Okay, so try natin sa dito sa F over A. So, sa unang F over A natin, ang force na 40 kN is punta sa area ng 25 cm. So, pi over 4 over times 25 squared is equal sa force, which is 10 kN over sa area na pi over 4 times d squared. So, solving 40, ang sagot natin dyan, so pwede natin itong i-cancel para mas madali. Okay, so yung sagot natin dito is equal to 12.5 centimeter. Yan po yung diameter na kailangan natin. So, in mm, that would be 125 mm. Okay, next. Okay, question number 7. If the Philippine Trench is observed to be 10.5 kilometers deep, the pressure in the trench is greater than the atmospheric pressure. What is the gauge pressure at the bottom of the bottom of the ocean? Bottom of the ocean at that location. Use specific gravity of water. Okay, so yung problem natin dito mga bis is basically ano lang yan, pressure, gauge pressure, which is gamma H, di ba? So basically para i-solve yan, ano yung gamma natin? Gamma natin dito is, since meron tayong given na specific gravity, gamitin natin, times 9.81 times height is 10.5, so 10,500 meters. So, ginawa ko siyang meters para same sila ng units. So, 10,500 times 9.81 times 1.03. Ang answer is, ba't iba? 106.09, so 095.15. So, bakit magkaiba? Saglit lang guys, where did I go wrong? What did I do to make this change your mind? Ay, di mali yung answer. Kasi tama naman, di ba? Ito is kilonewton per meter, per cubic meter, tapos meter. So, KPA ito. The pressure on the trench is greater than the atmospheric pressure. Pressure on the trench is greater than the atmospheric pressure. Ano yung gist nito? Statement na to, the pressure on the trench is greater than the atmospheric pressure. Yes, greater naman siya ng atmospheric pressure kasi atmospheric pressure is 101.325. Or sorry. Or baka yung baka yung pinapahanap niya dito is in terms of ATM, 'di ba? So convert natin to sa ATM, atmosphere. Baka yung units yan. That would be 101.325 kPa. Yan yung 1 ATM. Answer, 6095.15. Bingo. Ayun. So, ATM yung sagot natin na yan. For 7.08. Okay, so don't worry guys, board exam wise, may choices naman dyan. Try nyo na lang i-try and error kung saan pwede. Kasi hindi naman pala sinabi Piman dito kung ano yung unit. So, I think ito yun. Tama to. Okay, next. Question number 8. What is the height in meters of a column of a special gauge liquid having a specific gravity of 2.9 would exert the same pressure as a column of oil of 6 meters? Okay. So, meron daw tayong dalawang liquid. Ayan, liquid 1. Ibang color para cool. Liquid 2. So, sa liquid 1 natin, ang specific gravity natin is 2.9. Tapos, sa column number 2, oil. Oil specific gravity. Specific gravity ng oil is equal lang sa 0.8. Okay. So, ito, yung unang column is 6 meters. Ay, no, joke.
would exert same. So ito daw is 6 meters. Ayan. So dapat equal daw yung pressure na ma-create ng liquid na to sa liquid na to. So ano daw yung height dapat ng liquid na to. So basically we just need to equate the pressure in this both sides. So di ba? Pressure equals pressure. Pressure is equals to pressure. Sabi nga natin, pressure is gamma H. So ano yung gagawin natin dito? That would be 2.9 times 9.81 times H. Sa kabila, that would be 0.8 times 9.81 times anong height niya? 6 meters na oil. So, cancel natin yung 9.81, 9.81, mapahanap natin yung H. So, yan. Dali lang, di ba? 0.8 times 6 divided by 2.9. 2.9. So, our H is basically 1.655. 1.655 meters. Okay, so, yun. Tama sa answer key. Okay, question number 9. Inulit ko guys sa mga past board problems. So makita nyo naman, yung mga solution nila, mga one-liner lang. Okay, so, bonus na to guys, please. Kapag lumabas to, grab the opportunity, di ba? Okay, number 9. Determine the unit weight if dry air at 6 degrees Celsius. Determine the unit weight if dry air at 6 degrees Celsius and 93 kPa absolute. So, this is the R is the gas constant. Okay. So, anong tinatanong? Unit weight of air. So, meron tayo ditong temperature. Yan. Meron tayo ditong temperature. Meron tayo ditong pressure. Ayan. And meron tayo ditong R. So, this is a problem involving the ideal gas law. PV is equals to mRT. Huwag nyo itong kakalimutan. So, yung hinahanap natin dito is the unit weight. Unit weight. Okay? Yung hinahanap natin dito, guys, is unit weight. So, how will we solve this? Saan ba dito yung unit weight? Okay, so ano ba yung unit weight? Unit weight, mga bis, is represented by gamma. That is equal to the weight over the volume. So, mapapalabas ba natin itong weight over volume dito, mga bis? So, directly, hindi pa. Pero pwede nating mailagay itong M over V, di ba? So, pag tinranspose ko to sa kabilang side ng equation, P, yung itong RT, ilalagay ko sa kabila, RT. So, yung matitina lang dito is M over V. Okay? So, itong M over V, this is also equal to the density. So, kapag may density tayo, madali na lang makuha itong unit weight kasi we just need to multiply we just need to multiply the gravity. So, kung ilalagay ko na siya dito para mas mabilis, that would be P over RT. Diba? So, sabi ko nga, density lang to, para maging unit weight siya, then we multiply gravity, 9.81. Okay? So, yan. Plug in lang sa substitute natin yung mga to. First is pressure. Ang pressure natin is 93 kPa. Naka-absolute na siya, so no need to include the atmospheric pressure. Kapag gauge lang to guys, kapag gauge to, dapat include natin yung atmospheric pressure. Kasi nga, sabi natin, when dealing with the ideal gas law formula, your parameter should be absolute. Your pressure and temperature should be absolute. Take note of that. So, ang G natin, gravitational acceleration is 9.81 meters per second squared. Then, we have our R, our gas constant, 287 joules per kilogram Kelvin. So, makikita natin, naka-Kelvin yung R natin. So, dapat yung temperature natin, dapat naka-Kelvin. Okay? So, that would be 6 degrees plus 273 para maging Kelvin siya. Okay? So, yun lang. Pressure should be absolute, temperature should be absolute, or in other meaning, temperature should be in Kelvin. So, ayan lang. I-plug in na natin yan sa CalQ and hope na lumabas yung sagot. 93 times 9.81 divided by 287 times 6 plus 273. Yun, 0.011393. So, ang unit natin dito is kilonewton per cubic meter by unit analysis. Ayun, tama. Ang sagot natin is 11.37 Newton per cubic meter. So, bubulag ng 3 decimal. Pasok tayo dito. Okay? Question number 10.
If water were used to measure the atmospheric pressure, what height of column of the liquid in meters would it rise? Okay, so, uh, di ba usually ang ginagamit kasi natin para mag-measure ng uh, atmospheric pressure is barometer. Kasi yung barometer, uh, it allows us to use para yung reading natin is hindi siya masyadong mataas. Kasi mabigat yung ginagamit sa barometer which is mercury. Yung mercury natin mabigat. So, kahit, for example, ito lang exemplify ko. If meron tayong pressure na 100, for example, pressure lang na 100, okay? Unitless. Kapag sa barometer yan, ito lang yung ira-rise niyan, okay? Yan lang ira-rise niyan. Pero kapag tubig yan, ang taas niya. Like, haba-haba, load. So, the use of barometer allows us to have a reading that is with the reach of the human height, di ba? Para babasa pa rin siya ng human height. So, kapag more than 10 meters na yan, bababasa pa ba yan ng tao? Hindi, di ba? So, hindi yun practical. Yun yung isang way kung bakit ginagamit yung barometer for atmospheric pressures. Okay. Now, ang tanong naman ngayon dito is, what if, di ba? What if yung gagamitin natin is hindi mercury, instead of mercury, gagamit na lang tayo ng tubig or water. Kasi di ba yung mercury is ginagamit sa barometer? So, what if water yun? How high will it rise? Di ba kapag barometer, ang atmospheric pressure natin, ang 1 atmosphere is equal sa 760 mm. So, around 0.76 meters lang yan. Now, ano to kapag tubig? Okay? So, in conversion, alam natin that 1 atm is also equal to 101.325 kilopascal. So, basically, babalik tayo sa formula ng pressure. Pressure is gamma H. So, gamma natin is 9.81. Pressure is 101.325. We need to find for H. So, ayun. Ship solve. Okay, so yung sagot natin dito is 10.329 meters. Okay, so here's our answer. So kung makikita nyo, 10.33 meters. So kapag mercury yung gamit mo, 0.76 meters lang. Pero kapag water, 10.32. So, di ba? Nakikita nyo ba kung bakit ito yung ginamit? Kasi kapag tubig yun, edi 10 meters yun. So, may instrument ba na ganun kalaki, di ba? Parang hindi na siya practical. So, yun. Sheesh. Share ko lang. Okay. Let's go. So, I hope that makes sense. Question number 11. In a condenser containing air and water, the pressure is 40 kPa absolute. What is the gauge pressure? 1.5 below the water surface. So, let's say ito yung container. Ito yung air, which is 40 kPa absolute. And then pinahanap yung pressure at a depth of 1.5 meter. So, paano natin ito gagawin? Unang-una, itong 40 kPa absolute, so since naka-absolute to, yung hinanap kasi is gauge, hanapin natin yung gauge pressure na counterpart nito. So, we know that P absolute is equal to P gauge plus P atmosphere. So, 40 is equal sa P gauge plus 101.325. Therefore, P gauge is equal yan sa 101.325 minus 40. That is 61.325. Negative 61.325. So, what does negative pressure means? Negative pressure means suction, di ba? Suction, tama. Negative pressure is suction, tama. Parang hinihigop ba, kumbaga. So, yun yung gauge pressure natin dito. Okay? So, pag i-convert natin yan, pag i-rewrite pala natin, ito, negative 61.325. Tapos dito, at a depth 1.5 meter. So, hinahanap natin, ano yung pressure at this point? Let's say that's point A. So, pressure at point A, gauge pressure at point A is basically yung initial pressure, which is negative 61.325 plus yung pressure na to, which is gamma H. Diba? So, gamma H, basically, this is, ano yung gamma? 9.81. Tubig lang naman to, diba? Yeah, I think I'm right. Tapos, 1.5. Yan, so, add lang natin yan.
Ang sagot would be tada, 76.04. Where did I go wrong? Hindi. Negative 61.325 plus 9.81 times 1.5. So, ang sagot natin is 46.61 kPa. Negative siya. So, ito yung gauge pressure at a depth of 1.5 meters below. Ayun. So, malapit lang naman yun. So, di ko alam kung saan nagkaroon ng discrepancy. Rounding siguro. Okay? So, ayun. At least malapit. Diba? Next, number 12. Determine the pressure in a vessel of mercury at a point 200 mm below the liquid surface, expressing the answer in kPa absolute. So, pressure in a vessel of mercury. So, mercury yan. At a point 200 mm. Yan. 200 mm. Okay, kPa absolute. So, we need to convert. So, gamma H lang to, di ba? Pressure is gamma H. Kasi hinanap lang naman yung pressure dito eh. Pero kasi, yung hinahanap niya is absolute. So, since absolute to, we need to include here para absolute yan. Kasi di ba ito gauge lang kasi to. Para maging absolute yan, that would be gauge plus 180 m or the atmospheric pressure. So, gamma natin, since mercury yan, hindi naman given kung ano yung specific gravity, we know for a fact that that's 13.6, right? Times 9.81 times height, which is 200 mm or 0.2. And we know that 80 m, 1 atmosphere, is equal sa 101.325 kPa. So, don't forget these conversions, importante yan, mga bis. Yan. So, salpak na lang natin sa CalQ, 13.6 times 9.81 times 0.2 plus 101.325. Our answer is 128. Naku, wala na naman. 128.008. Ayun, at least malapit, di ba? Okay. So, yun lang guys. Basically, sa topic na to, may ikot lang yung solution natin sa gamma H. Then, some concepts. Especially yung absolute, atmosphere, tsaka gauge. So, you need yung i-master yun. Okay. Question number 13. An open tank contains a liquid of 5 meters deep of unit weight. The water is poured. Okay. So, open tank now tayo. 5 meters deep. Tapos, may liquid. An open tank contains a liquid of 5 meter deep of unit weight na ito. Then, binuhusan daw siya ng tubig. Tapos, yung total height na is 8 meters. Obtain the gauge pressure and kPa in the bottom of the tank. So, basically, we have here 2 liquids. Pinuhos mo yung dalawang liquid into one container. So, ang ano dyan, ang mangyayari dyan, mga bisno, ang lulubog ay yung mas mabigat, di ba? Technically, kung anong mas mabigat, yun yung lulubog. So, since yung unang liquid natin is 7 kilonewton per cubic meter, and yung water naman is, we know for a fact na that's 9.81, so lulubog yung tubig. So, yung tubig natin, yung nasa baba. Then, yung nasa taas, yun, yung nasa taas, ito yung, yan yung 7 na yan. Yan. So, yung unit weight nito is 7. Yung unit weight nito sa baba, which is yung tubig, is equal yan sa 9.81. I hope I'm right. Now, yung height ng mga yan, yung unang liquid daw is 5 meters. Ibig sabihin, kung yung total is 8, di yung tubig dito is 3 meters lang. So, hinahanap ano yung gauge pressure doon sa bottom. So, basically, gamma H lang din ulit yan. Di ba? Pressure is gamma H plus gamma H. Kasi dalawa naman eh. Ipag-add din mo lang yung dalawang yan. So, una, 7 times 5. That would be, yan, multiply ko na. Kaya ko siguro to. 7 times 5, 35. Naks. Congrats. 3 times 9.81. Di ko na kaya. Okay, so ayan, pag-add natin mga bis, 35 plus 3 times 9.81, 64.43. Galing. Okay, so yan. Next, number 14. Okay, so tubig, same lang din. Yung nangyari daw dyan, dito,
Gamma is 7, gamma is 9.81. Ito is 2 meters kasi 6 naman yung buo, tapos ito 4 meters. Now, yung tinatanong, obtain the gauge pressure at the interface of the two liquids. So, since interface of the two liquids, dito lang yung hinahanap dyan. Anong gauge pressure dyan? So, gamma H, ano ba yung nakapatong sa kanya? Ito lang, itong liquid lang na to na 7. So, don't add this. Yun lang naman, yung importante lang dito, dapat malaman mo kung ano yung arrangement ng pagkakapatong nila. Pinaka magaan sa pinaka mabigat. And then, gamma H mo na lang. So, gamma H, 7 times 4. Ayun, 28. Galing. Yun, yung units po natin is kipakpa. Okay, last, number 15. A cubic meter of water is subjected to a pressure increase of 20 megapascal. If the bulk modulus of elasticity of water is 2200 MPa, evaluate the change in volume in cubic meter. So, ito yung sinasabi ko sa bulk modulus of elasticity. Okay? So, minsan lang to lumabas, baka maulit, diba? So, bulk modulus of elasticity, that would be the change in pressure over the change in volume over the initial volume. This is also called the volumetric strain. Okay, so yung situation kasi dito, parang meron tayo ditong 1 cubic meter of tubig, di ba? Is subjected to a pressure increase of 20 MPa. So, itong tubig na to, nilagyan niya ng pressure. So, kapag nilagyan niya ng pressure, mag ano yan parang liliit siya, di ba? Isipin mo na lang yung yung sponge. Yung sponge, pag pinressure mo siya, liliit siya. So, parang yun yung nangyayari dito. Pero sa tubig nga lang. So, imagine mo lang na tubig yun. So, ayun. Nagkaroon ng pressure increase ng 20 MPa. So, itong change in pressure, 20 megapascal. Tapos, itong ating change in volume, evaluate the change in volume. Yan yung hinahanap. Tapos, itong initial volume, ano yung initial volume? 1 cubic meter, sabi, di ba? So, 1, leave it is 1 cubic meter. Then, ang bulk modulus of elasticity is 220 MPa. So, sakto lang. Cancel units. We solve for delta V. Okay, so yung change sa volume natin, guys, is 9.09 times 10 raised to negative 3. So, 1, 2, 3, tama. Okay, so tama yung answer key natin. So, this is in cubic meter. So, yung change in volume ba is paglaki or pagliit? Siyempre, pagliit yan, mga bisno. Kasi nga, lumit siya. So, yun pala, nakalimutan ko. Yung sign convention pala natin dito, mga bis, yung change in pressure natin, kapag yung pressure natin is compression, negative. Yeah, I think tama yung naalala ko. Pero kapag hindi yung tama, basta i-logic nyo na lang, di ba? Sorry. So, di ko na talaga malala. Kapag pag pinressure mo siya, the compression, syempre liliit. Pag pressure mo sa kanya, yung change ng pressure is parang na-release or nabawasan yung pressure. Pag pressure decrease siya, ibig sabihin, lalaki siya kasi parang nabawasan yung nagko-compress sa kanya. Yan lang. Okay? So, ayun. Yun pala, in addition to this, meron din tayong tinatawag na compressibility given by the beta. So, beta is basically the inverse of the modulus of elasticity. Okay, ayun lang mga bis. Baka lang tanungin. Okay, so ayan. 15 questions. Lahat po to, guys, is mga past board exam problems. So, kung mapapansin nyo naman, madadali naman talaga sila. Babanatan mo lang ng gamma H, di ba? Okay, so ayun. So, balik lang tayo dito sa number 1. Ito pa pala, hindi natin ito nasagutan So, paano ito sasagutan? The unit weight of a liquid is variable given by, so naka-function lang naman siya. Yun lang naman yung special dito. Tapos, at a depth of 5 meters. Okay, so yung pwede so sabi daw dito, nagbabago daw yung gamma natin at different heights. So, kapag yung height, so for example, ayan, ito yung water, ito yung water, ayan yung liquid. As you go deeper, at this point, iba yung gamma mo, at this point, iba yung gamma, at this point, iba yung gamma. So, kapag isosolve natin yan, basically, pressure is gamma H, di ba? So, pwede nating sabihin na gamma is equals to 10 plus 0.5 H times H. So, plug in natin yung H. Ano ba yung H natin? That's 5 meters, tama? Yan, 5 yung hinahanap. So, that would be 10 plus 0.5 x calc. Plug in natin yung
meters? Ang sagot is 62.5. So, bakit mali? Wala, di ba? Kasi, mali yung gantong process. Itong process, inassume natin na homogeneous yung ating liquid, which is not the case. Inassume natin na iisang liquid yan. Pero sabi nga dito, variable itong gamma natin. So, ngayon, paano natin to atakihin? So, no choice tayo mga bis. Kailangan nating gumamit ng integration. Okay, so paano natin to integrate mga bis? Basically, i-differentiate muna natin yan with respect to H. So, this would be gamma dH. Okay, so para mawala tong, so integrate natin to from 0 papuntang 5. So, integral from 0 to 5 of gamma. Ano ba yung gamma natin? That is 10 plus 0.5 H times dH. Diba? Kasi yung differential ng H is dH. Tama ba? Yan. Sana tama yun. Ayan. Ayoko talaga ng integration pero no choice. Yan. So, yun. Plug in nyo lang sa calc to kasi ano naman siya. Tawag dito. Kaya naman ng calc to. So, explain ko lang ulit ito, no? So, ito yung gamma natin, mga bis, no? Yung gamma, ito yung H. Parang, ginawa lang natin siyang integration kasi nga, isa-summation niya infinitely yung mga points hanggang papuntang 5. Kasi nga, iba-iba yung values ng ating gamma as we go deeper. Hindi siya homogeneous, kaya tayo nag-integrate. Okay, so, I hope malinaw yun. Basta, simple lang naman. Ganun lang naman yung process. Hintan yun na lang. So, 10 plus 0.5x from 0 to 5. Okay? So, yun. Lumabas. 56.25. Okay? Okay, so that's it mga bis. So, I hope nakatulong itong video para sa pag-prepare sa inyong board exam. So, first module pa lang natin to sa HGE. Try nating tapusin lahat yan ng HGE. Sana, di ba? Tulungan tayo ng Panginoon at matapos natin to. Makapag-prepare tayo ng mga lecture videos regarding this board exam topics. Okay? So, please like, share, and subscribe. If may katanungan man or clarifications, don't hesitate to comment down below. I would be very happy to help you guys. Okay? So, that's it. Muli, ako yung bubuyog na nagpapalala sa inyo maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Jabi out.